Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng papurit po sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nais ko lang pong linawin sa aking mga kababayan ang patungkol sa paksa. Ang paksa po na napagkasunduan namin, si Jesus ay tao at hindi Diyos. Ngunit nais kong maging malinaw sa inyo, ang aking pong kaharap ngayon ay hindi naman siguro mamasamain. Siya po ay dating member ng MCGI. Sa makatwid, ang kanya pong natutunan ay mula po kay Ka-Eli Soriano. At ang paniniwala niya dyan, si Jesus, hindi po siya ang Diyos. Supposed to be, ang dapat specific na pamagat, si Jesus, tao, hindi siya isa sa mga Diyos, hindi siya Diyos din, hindi siya mababang Diyos. Kaya yun po ang gusto kong ipaalam sa inyo. Hindi yung nakatiwangwang lang na hindi siya Diyos, na baka isipin ng tao siya ang Diyos, katulad ng paniniwala ng ilan. Kaya para maging malinaw po. With all due respect din po sa aking kaharap ngayon, ako po'y siguro karapatan kong malaman mamaya, bakit po kaya hinarap niya ang Ka-Rashid? Sapagkat po matagal na panahon na ho na ang amin pong paghamon kay Ka-Eli. Pero nagpahayag po siya at ako nga po'y gumawa pa ng programa sa YouTube. Itanong mo kay Soriano, sasagot din ng Ka-Rashid. Nagpahayag po ang Ka-Eli, hindi po siya harap sa Muslim. Ayaw ko naman nung magmayabang, lalo na kay Ka-Rashid. May paliwanag po siya dyan, nasa YouTube. At nasa aking page din po. Ngayon, siguro, hindi mamasamain ng aking katunggali kung bakit po this time, ang alam ko, siya po ang naghamon sa akin ngayon. Yung pagkakalabo sa pamamagitan ng isang kapatid. So, bakit po ngayon, inaharap niya ang isang Muslim, siya po ba binaspasan ng Ka-Eli bago mamatay? With all due respect. O sinasalungat po niya si Ka-Eli? So, wala naman po siguro masama kung ipapaliwanag niyo mamaya. Okay? So, ang paksa po si Jesus ay tao. Ano pong ibig sabihin? Yung kanyang likas na kalagayan, talagang siya po ay tao tulad natin. Hindi po siya Diyos na naging tao. Hindi po siya may lahing Diyos. Hindi po siya Diyos na tao pa. Hindi po siya nagkukunwaring tao. Yun pong pinag-uusapan kung tawagin namin sa Arabic, ad-dat, or yung nature, o yung kalikasan, katalagahan. Kung paano tayo po'y tao, siya po'y tao. Naintindihan niyo po? At yan po ang turo sa Quran, at ako naniniwala sa pagbabasa ko sa tagal-tagal. Hindi po talaga ako nakumbinsi sa Biblia. Kung Biblia at Biblia pag-usapan, na si Jesus po ay ang Diyos, o ay Diyos din, may pagka-Diyos, may nakalaban mo ako, Bible din ang dala-dala eh. Na-promote siya, tao siya dati, naging Diyos. Eh, mawalang galang. Eh, kita nyo, Bible ang dala nun, iba-iba akong paniniwala, sa medyo ng paniniwala. Ang aking katunggali, si Jesus, maliban na lang ibahin niya, isa sa mga Diyos, sapagkat maraming Diyos. Siya Diyos na may Diyos. Iba rin to. Biblia rin dala-dala. Kanina binasa po ng ating buting ustad, ang ating beloved Qari, ang aya po sa Quran. Palabas nga ng slide, sabi ho doon, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budallaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahun nar Allahumma syad. Allahumma syad. O Allah saksikan. Wa ma lidh-dhalimin min ansar.
nakagagawa nga ng napakalaking kalapastanganan. Yaong nagsasabi, si Jesus ang Diyos, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay may pagka-Diyos. Lahat yan. Manapa, pakinggan niyo mga kababayan ang sinabi ni Jesus sa Quran, giving you the benefit of the doubt, paano kung ang Quran po ang totoo? Sabi ni Jesus, pakinggan niyo, o mga anak ni Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon, ang aking Rab. Mababaw yung salitang Panginoon pantao rin kasi yung Panginoon kasi yung Rab, walang katumbas yun. Siyang may-ari, siya lumika, taga-tustos. Kaya lang, wala tayong translation kundi Panginoon Ang aking Panginoon at inyong Panginoon, siya lamang ang inyong sambahin. Sino man sa inyo ang magtambal sa pagsamba kay Allah, kung magkagayon ipagbabawal sa kanyang paraiso, hindi ka na maliligtas. At ang kanyang kasasablakan ay ang apoy ng impyerno. Katotohanan sa mga lapastangan ngay wala sa kanila walang makatutulog. Yan ang babala ni Jesus Christ, peace be upon him. Sa Quran yan ang aming basihan namin. Ngayon, ang Karasid, 80s pa, late 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, nag-pandemic, etc. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako nakukumbinsi na si Jesus ang Diyos, si Jesus ay Diyos, si Jesus may pagka-Diyos. Ito po ang aking kadahilanan. Sesa na, alakas lang ang boses ko. Hindi ako galit sa kanya. Una, basahin po natin ang Biblia muna. Sapagkat ako naniniwala, ang Biblia, pag nagsalita po ang Diyos, nagpapakilala siya talaga ang Diyos. At ipinakilala kung sino-ano ang Diyos. Basahin po natin, eternal God is without beginning and without end. Isa lang yun. Basa Ustad Dubaib. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ang Diyos, hindi kailanman nawala sa pagka-Diyos. Ang Diyos, kailanman na hindi nagkunwari na hindi na siya Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yun din ang Quran. Sunod. Sa English, you have been always. You have always. Go now, babe. I know, bro. You have always been God. You have always been God, long before the birth of the mountains, even before you created the earth and the world. Yan po ang Diyos. Walang sandali, walang minuto na hindi po siya hindi naging Diyos. Ganon din po sa Quran. Si Allah, As-Salam, ang sakdal, ang walang kapintasan. Pag ang Diyos po, nagkunwaring tao, naging tao, sigurado may kapintasan na yan. Ang Diyos po, eternal. Kanya nga nagkakagulo Sabi nung iba, siya ang Diyos, pero namatay ang Diyos. Ang Diyos na pa ako. O hindi nung paksa namin. Siningit ko lang. Ngayon, ang tunay na Diyos, sabi po sa isang talata ng Santiago, ang bawat mabuting kaloob. Patayin niyo may. Ang bawat mabuting kaloob. Ang bawat sakdal na kaloob ay bawat buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng makaliwanag na nasa Kanya ay walang pag-iba Walang- o anino man ng pagbabago. Walang pagbabago. Walang pag-iiba. Yung kanyang nature, hindi nagbabago yun. Siya'y nananatiling Diyos. Si Allah, sa Quran, Al-Ghani, ang tanging walang pangailangan,
never siyang mangangailangan ng sino paman o ng ano paman. Walang pagbabago. Kanya nga kahit ang Biblia, sinabi kung ano ang Diyos. Ang sabi sa unang Samuel, pakibasa. Besides, the Lord God of Israel is not human being. He doesn't tell lies or change his mind. ang Diyos hindi tao. Hindi tao. Yung bilang, pakibasa. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Tanungin mo, Kristiyano, sino anak ng tao? Si Jesus. Ang Diyos daw hindi tao, hindi pa anak ng tao. Alam mo, pagkatapos ko to, gusto ko gibain niya. Bago siya magbasa ng mga talata, na para bagang sinisipanta si Jesus ay Diyos din. Gibain niya muna to, lalo na yung mga susunod na talata. Sunod natin, kapatid. Sa unang, sana tayo? Infinite God and knowledge of God. Ayon sa awit. Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Yung kanyang unawa, infinite yun. Walang limit. Katangi ang ba ni Jesus? Ganon, pakibasa nga. Subalit sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. May sagot sa dyan. Si Jesus kasi, isang klaseng Diyos na meron talagang hindi alam. Mas mataas kasi yung isang Diyos na nakakaalam. Palagay ko naman, hindi ka pa tao, narinig ko na ang kaili. Napakahirap din tanggapin sa napakaraming Kristiyano sa Pilipinas na may iba't ibang klaseng Diyos. Yung isa walang alam, yung isa alaman lahat. Basa, isa pa. Sunod. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos at nag-anyok sa iyo mula sa sinapupunan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na mag-isang naglatlag ng mga langit, na naglatag ng lupa. Sino kasama ko? Wala palang kasama ang paglalang sa paglalangan Diyos Rhetorical question pa Ang mag-isang nagladlad ng mga langit at lupa, mag-isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Iba paliwanag nila dun nagpapahayag mismo ang Diyos biblically speaking Sinong kasama ko? Who was with me? Natural, wala. Kanya nga, ang Diyos sa Biblia, nagpapakilala siya ang Diyos at wala ng iba sa Isaiah 40. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wanis ihahambing ninyo sa Kanya? Who compares with God? Is anything like Him? Parang Quran Walam yakullahu, mga Muslim, sabay-sabay. Walam, memorize ng mga Muslim Si Allah, walang katulad. Yung Diyos din pala ng Biblia, wala rin katulad. Kanino niya tutulad ng Diyos? Sahog. Ano ba ang tao sa paningin ng Diyos? Pakinggan nyo. Paano nga magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos? O paano magiging malinis ang ipinanganak ng isang babae? Tingnan mo, maging ang buwan ay hindi magninikling at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Gaano ba nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati? Ano ang tao sa paningin ng Diyos? Ayon sa Biblia, matindi. Sa Quran, walang ganyan. Kasi sa Quran, ang tao, perfecto. Na tao. Pero never na tinuring ng Diyos, ang tao, bulati na, uod pa. Sabi ng Diyos sa Biblia, anong tao? Bulati! Ano anak ng tao? Hindi, maligtad pala.
Anong tao? Uod! Anak ng tao? Bulate! Sino anak ng tao? Si Jesus daw. Papayag kayo si Jesus? Bulate? Hindi, iba yung Jesus ng Quran. Anak ng tao, bulate raw eh. Ibig sabihin, mga kababayan, nakita nyo? Ganyan po sa Biblia. Ang ipinanganak ng babae, tao sa makatwid, uod na, bulati pa. Ibang-iba talaga ang Diyos eh. Para sabihin mo si Jesus, Diyos din. Basa, kanino nga ninyo? Kanino nga ninyo ako itutulan? Upang makatulad niya ako. Wala pong katulad ng Diyos eh. Ngayon, alam mo ninyo, tatalon ako ng konti, ang paliwanag po ni Kaeli, ewan ko na kung paniniwala niya, sa 10:30 ng Juan, magkatulad sila. Diyos din pala si Kristo doon. Nung paliwanag nila, ako at ang Ama at Isa, pareho silang pagka-Diyos. Walang katulad ng Diyos. Wala. Diyos mismo nagpapakilala. The Holy God say us. Basa. The Holy God us. The Holy God asks, who compares with me? Is anyone equal? Walang equal ang Diyos. May palusot. Talagang hindi sila magka-equal. Kasi si Kristo, mababang Diyos. May mataas. Pakinggan natin. Mamaya tayo sasagot. Kasi tinitindig ko muna talaga si Jesus. Hindi siya Diyos. Ang Diyos ay Diyos, etc. Sunod, kapatid. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng pagadulo ng lupa, hindi siya naghihina o napapagod man. Walang makakakarot ng kanyang kaunawaan. Ang Diyos po, hindi napapagod, hindi nanghihina. Pag naghina yan, panapagod yan, hindi yan Diyos. Baka sumagot. Anong pakialam mo kung gusto niyo mapagod? Ganyan kasi style lang kainin nun eh. Baka naman dala-dala niya kasi with all due respect, alam ko, parot po ito ni Kaeli. Kung paano magsalita si Kaeli, tingnan nyo, ganun siya magsalita. Pakiusap lang ko sa kanya. Opo, gawin nating formal. Pakiusap ko lang naman. Kasi nanonood ko sa atin, alam mo, nanonood sa atin, Madina, Mecca. Alam niyo ba yon? Lahat ng Middle East, America, international, makikilala ka na ngayon, bata. Sunod. Don't you know? Don't you know? Haven't you heard? The Lord is eternal God, creator of the earth. He never gets weary or tired. His wisdom cannot be measured. Now, lilipat ako. Direct. Pakibasa mo na matinding pagbasa. Alam mo, ninyo nasa harapan ko, huwag naman kayo magagalit, ano? Imported po ito. Ini-import ko si Caramel Parba. Wala po yun. Kamaya. At saka yung isang kapatid natin, taga Regio Veritas. Pakibasa mo nga. Isang matinding basa, Ustad. Upang malaman ng lahat ng tao sa lupa na ang Panginoon ay Diyos. Wala nang iba pa. Gibahin mo to, Jared! Gibahin mo to! Wala nang ibang Diyos eh. Lahat ng tao sa lupa ng Panginoon ay Diyos. Wala nang iba pa. Pag pinaliwanag mo sa amin yung salitang wala nang iba pa, may iba pa yan. Sandali, magagalit ang siyota mo. Ako lang ba? Wala nang iba. Yung pala, meron pang iba. Wala nang iba eh. Sunod pa. Hindi ko na, alam niyo mga kababayan, hindi na ako nagpapakalaling. Meron akong gustong ipunto. Gusto ko lang gibain mo to. Gibain mo. Itumba mo.
Baka makumbinsi mo kami mga Muslim na si Jesus ay Diyos din. Bago mo basahin sa akin yung mga talata, Roma 9:5, Juan 1:1, Tito 2:3, Hebreo 1:8. Ha? Supot pa ako. Alam ko na yung talata na yan eh. Ba't ko ba nasabi yun? Okay. Basa. Sunod. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Sandali. May narinig ako kay Kaeli. Oo. Ano yun? Ang Diyos na nagsasalita si Isaias, si Jesus yun. Tinanong ko siya nung unang meeting namin eh. Sa debate ko na sasagutin. O suspense. O sige, linawin mo lang sa amin. Sino po ang Diyos na nagsasalita sa Isaias, nagpapakilala? Nang sabi niya, liban sa akin ay walang Diyos. Kasi mauuwi ka sa dilema pag sinabi mong si Jesus ang nagsasalita. Lalabas sinasabi ni Jesus, ako lang ang Diyos, yung Father, yung Ama, hindi Diyos yun. Madali bang intindihin ito? Ako ba nagpapaliwanag ng ganang akin? O binabasa ko lang ang talata? Madali bang intindihin? Sunod. May Diyos pa liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Dahil kung Diyos si Kristo, dapat sinabi ng Diyos, may Diyos paliban sa akin? Oo, may kilala ako. Mas mababa sa akin. Si Jesus yun. Bakit sinabi ng Diyos, may Diyos ba liban sa akin? Wala akong nakikilalang iba. Para bang ganito? May pogi pa ba kaysa sa akin? Sino mas pogi dito? Liban ba sa akin, may pogi pa? Huwag kayong sasagot na meron. Huwag niyong bigyan ng pagkain pag ha? May Diyos ba liban sa akin? Wala akong nakikilalang iba. Jared, sino po ang Diyos na nagsasalita rito? Bakit po niya sinasabi? Wala siyang kung may Diyos na noong kasama siya. Sabi niyo kasi, kasama ng Diyos si Kristo sa paglalang. Diyos din yun. Tatlo nga. Nagkukus pa. Nag-usap-usap yung tatlo. Bakit sabi ng Diyos, wala akong nakikilalang iba? Mag-isang nagladlad. Sinong kasama ko? Wala siyang kasama. Ang Diyos mismo nagpapakilala, biblically speaking. Sunod. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na mag-isang nagladlad ng mga langit na naglatag ng lupa. Sinong kasawa ko? Sunod. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Mahirap pa intindihin? Mahirap pa intindihin? Liban sa akin, walang Diyos. Pagsagot niya, hindi, meron po. Si Jesus. Pati Holy Spirit. Ang dami, lahat yung tunay. Pakinggan natin. You know? Bakit ang Diyos nagsasabi, wala siyang kilala? Nagbibiro ba ang Diyos dito? May palusot dyan. Mamaya, pag binasa natin yung 17:3 ng Juan. Tunay, sipa. Tunay na ang Diyos lamang ang nasa iyo. At walang iba. Walang ibang Diyos. Ano po ang Diyos, mga kaibigan? Mag-isa. Wala ng Diyos. Iliban sa Kanya, sa akin. Wala akong nakikilalang iba. Pag hindi mo pa naintindihan yan, pag binaluktot mo pa yan, ewan ko na lang. Gusto ko gibain mo yan, utang na loob, Jared. Kasi hindi magiba-giba eh. Dekada 80, wala nakagiba. Dekada 90, wala nakagiba. Nag-pandemic, naglahat, wala nakagiba. Baka naman ikaw, na hindi pa butante, magiba mo. Binabati ko nga ako ngayon, ba't kita pinatulan eh? Hindi ko agad makipagpagalingan, mga kapatid. I want to win the soul. Wallahi, sumpa kay Allah. Idinadamay kita sa aking panalangin.
Mamaya mangungusap ako patungkol sa mga bagay niya. Tuloy natin. Tuloy natin talata. Absolutely one. Walang Diyos. Walang Diyos, liban sa akin. Pakibasa. Walang Diyos. At walang Diyos liban sa akin. Isang matuwid na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Correct, sabi ng Diyos, walang iba liban sa akin. Tapos titindig ka, meron pang iba. Hindi na ako kalaban mo. Yung Diyos na ng Biblia. Kayo dapat magdebate, huwag na ako. Matigas na ulo mo niyan. Diyos na nagpapahayag eh. Ewan ko lang, paano mo baliin yan? Kasi narinig ko ng lahat ng pambali dyan eh. Ang tanging palusot ni Kaeli, ewan ko lang kung ganun pa rin ang paniniwala mo kasi sumasalungot ka na yata lang naman. Si Jesus daw nagsasalita dyan sa John. Kaya linawin natin mga kababayan ha, sinong Diyos po ang nagsasalita sa Isaias na kanyang kadiin-diin ang sinasabi, liban sa akin, wala nang iba. Mag-isa lang ako, wala akong nakikilalang iba. Sino yan? Kaya sagot mo yung ama, dilema ka pa rin. Kaya sagot mo anak, dilemang-dilema ka pa rin. Malakias, ilan po lumikha sa atin? Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Tama naman. Para tayong nasa ano eh. Tamang daan. Say 3 minutes. So, kasi yung bigyan nyo ko. Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Tuloy. O yan. O, hindi ko napapabain. Pero bigyan nyo ko ng, Mr. Moderator, konting leniency lang ha. Pagbibigyan ko rin siya. Meron akong gustong ipunto. Tingnan nyo mga kapatid. Pagkatapos ng mga bagay na yan, yung 17:3 muna ng Juan. Oh. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng pagkatao na ikaw lang ang tunay na Diyos. At makilala rin nila ako na isinuko mo. Tuloy. 17:3. Ikaw lamang ang makilala ng mga tao na ikaw lamang ang Diyos, tunay na Diyos. Alam mo, palusot ni Kaeli, sa mga tiyempong yan, ang talagang ipinapakilala ni Kristo, ang Diyos yung Ama. Pwede bang linawin mo sa amin? Ganun din ba paniniwala mo? Later on, Diyos na rin pala siya. Hindi naman ganun na sinabi ni Kristo eh. Tuloy mo nga ba? Pakaya nung slide. Hanggang 17:3. Konting lenient ha. Kapatid ha. Oh, yan. Sige. Ha? O, di bali, sige. Ito na lang. Sa Acts chapter 3 verse 13. Taas mo ulit. Yan, pakibasa nga. The God that Abraham, Isaac, Jacob, and our other ancestors worship has brought honor to His servant, Jesus. Bakit po hanggang ngayon nasa langit na si Kristo? Bakit po si Jesus alipin ng Diyos? Ano po sa Greek ang alipin? Pahis. Ano po yung pahis? Pakibasa nga. A boy, or a girl, slave, or servant. Ayon sa Strong Lexicon Dictionary. Ngayon, si Kristo po, pakitaas. Sunod. Ulit. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siyang Diyos na tunay, Diyos na Panginoon, at Kristo itong si Jesus. Tuloy pa. At walang Diyos liban sa akin, isang matuwid na Diyos at tagapagligtas, walang liban sa akin. Baba. Okay. Baba pa. Sige. Tuloy. Mamadali na ako. Ilan po ang Diyos galing kay Pablo? Sino po ang Diyos? Para kay Pablo ay isa lang ang Diyos, hindi dalawa, hindi marami. We have only one God, and He is the Father. He created everything. Sino po?
Isa lamang ang Diyos, ang Ama. Isa lang po, wala nang iba. Para kay Pablo. Ngayon, ito gusto ko gibain mo. Yung Timothy nga, unang Timoteo, pakibasa, sige. Sige, sa bandang uli, sige. Ayan. Ano po ang description? Pagkatapos ito, titigil ako. Pakibasa nga. Na siya lamang ang walang kamatayan, nanananahan sa liwanag, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos! Jared! Tanging Diyos! Ulit! Tanging Diyos! Tuloy. Ang karangalan at kaluwalhatian, Tuloy. magpakailan-kailanman. Isa pa. Amen. Isa pa. Na siya lamang ang walang kamatay, nanananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakay niya nawa ang kapurihan Mr. Moderator, at maghahari walang hanggan. Conclusion ko. Siya nawa. Conclusion ko, Jared. Ang trabaho mo ngayon, gibain mo yung aking mga presentation. Kasi kung magbabasa ka, nasipantahan na para bang si Jesus ay Diyos din. Granting. Alam na alam ko na babasahin niya. Granting. May pagka-Diyos si Kristo. Paano mo lalabas? May contradiction ng Biblia. Sapagat ang Diyos nagpapakilala, walang Diyos, kundi ako lang. Ang tanging Diyos, Jared, kahit si Pablo, ang nababalot ng liwanag na hindi malapitan. Walang kamatayan. Ang hindi nakita ng sino mang tao, makikita mo, tanging Diyos lang yan. Paano yan? Gibain mo to, Jared, please. Bago mo kabasahan ng 1:1, 1:18, 1:14, 9:5 ng Roma, unang 1:5:20, Hebreo 1:8, Pilipos 2:5 hanggang 9 hanggang 10, gibain mo to, Jared, utang na loob. Pag giniba mo yan, saludo na ako sa iyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ustaz Rashid Dindasan, sa magandang titig. At sa mga ganito, mga kapatid, ay magtatanong po si Jared, cross-examination, 10 minutes po, timer, ready po. Okay na? So, Jared, take it away. Sige. Ngayon, Rashid, tinatanggap niyo po ba na binasa niyo yung nasa 44:6 na walang Diyos liban sa akin? Kasi binasa niyo kanina yun eh. Opo. Ngayon, anong pagkakaintindi niyo doon sa salitang liban? Liban sa akin, walang Diyos. Wala nang ibang Diyos liban sa kanya. Hindi naman yung Diyos tinatanong ko. Parang ganito. Liban sa akin, wala nang nakabarong ngayon na nakaharap ng debate mo. Wala nang ibang kaharap ka kundi ako sa debate. Objection, moderator. Hindi mo sinunod yung tanong eh. Ang tanong ko, yung salitang liban, hindi dun sa Diyos. Mr. Moderator, kung paano ko sagutin yung tanong niya, sa akin na yon. Kung ayaw niya, tutulan niya mamaya sa rebuttal. Kasi pagka sinabing liban, except. Yung liban, wala nang iba. Ganun ang pagkaunawa ko sa liban. Kasi sa English, other than me, besides me, there is no God. Pag sinabi mong liban sa akin, may mas pogi pa. Mas pogi. Pero liban sa akin, wala na mas pogi, wala na talaga. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, at yun ang pag-aralan ko. Ewan ko lang kung may ibang meaning ka pa. Ngayon, tinatanggap niyo po ba na yan ang ibig sabihin ng liban? Opo, wala nang iba. Kasi nga, kita mo, may kasunod yung liban eh. Liban sa akin, wala nang iba pa. English, besides me, there is no other God. Ayan. Other than me, Tanggap mo yung... ganito, tinan mo. Hindi mo English, ha? Other than me, yung kasi ibig sabihin ng liban, other than me, there is no other debater who is now in your front. Other than me. Ako lang yun. Okay, so yun yung sagot niya. So, tanggap mo naman. Ito, moderator, saksi kayo. Kung mabasa ko na ang ibig sabihin ng liban ay hindi kilala,
tatanggapin nyo nagkamali kayo, Karashid. Hindi. Basahin mo. Sige, Sandali, basahin ko. may usapan kami. Basahin mo, ako magpaliwanag. Objection. Oh, kasi- yung undercross kayo, Karashid. Hindi, Yung hindi. undercross. Ang Hindi. karapatan nyo lang sumagot Hindi. sa tanong, hindi mo Ang karapatan mo, magtanong, sasagot ako. Kung ayaw mo yung sagot ko, tutulan mo mamaya sa ribatan. Okay. Ganun ang debate, iyo. Ngayon, Huwag mong gawing bakya ang ating debate. Nanonood ang international eh. Sige bro, kung Oo. hindi mo tanggap yung sagot niya, Ginagaya mo si Kaeli. Kung mabasa ko. Huwag mong gawin yun. Gawin mo professional ang debate, iyo. Oo. hanggat maaari, wala ko munang showdown. Okay? Sige. Wala ko na showdown. Ngayon. Kaya nga liban eh. May kasunod eh. Liban sa akin, sa English. Other than me, there is no God. Mahirap bang intindihin yon? Abay, mali ang turo ng eskwelahan mo. Ngayon, kung liban, ibig sabihin, di pala kilala ng Diyos. Wala nga Diyos na nagsasabi, liban eh. Ang kulit-kulit mo namang iyo. Hindi mo sumasagot sa tanong mo, Moderator. Ano, sumagot ako? Sumagot mo. Ayaw mo sagot ko, tutulan mo mamaya sa ribatan. Okay, Kasi hanggang typing ka lang kasi. Sa stand mo, Ngayon ka lang nakaranas ng public debate eh. Ulit ang tanong, sige. Moderator. ito sa next question, o? Next question. Next question ako. Ngayon, sinabi nyo rin kanina, kalapastanganan na sabihin si Kristo'y Diyos. Di, sa Quran po yun, sa Quran. Sa Quran. Paniniwala namin yun. Siningit ko lang kasi Muslim ako. Okay. Ngayon, ito, ang dami nating tatanong kay Karashid eh. Sige, tanong mo na. Ang pangarap mo lang naman, itumba mo ako sa debate. Kaya nga, hinamon mo ako eh. Kasi nanonood sa'yo, 3 piraso lang. Ngayon, marami nanonood. Objection. Kaya, galingan mo. Moderator. Oo, galingan mo. Nag-interrupt po si Karashid. Galingan mo. Ito po yung sa tanong. Next question. Boss, Ngayon, sabi nyo rin, si Kristo, hindi Diyos, hindi nagkukunwaring Diyos, at hindi pwedeng maging Diyos. Tinatanggap niyo ba yun? Opo. Ayan. Ngayon, ito. Kung mabasa ko ulit, ayan, babasahin ko ulit ha, tatanggapin mo na naman Karashid, nagkamali kayo, na si Kristo'y Diyos. Sabi na naman. Sandali. Alam ko nababasahin mo. Hebreo 1:8. Objection. Hindi unuwan ng Hebreo. Sandali. Sasagot ako eh. May usapan tayo, walang interruption. Sige. Kung ano sagot ko, sa tingin mo mali o hindi, putulan mo mamaya. Iho, alam ko yung nasa kokote mo, sabi ko sa'yo eh. Di ba sa ngayon sumasagot siya? Mamaya pagka maaaring hindi mo magustuhan. Ito sasagot ako, di ba? May usapan tayo, 1 minute, bibigyan mo akong sagot. Di ba? Ito sagot ko, tutulan mo ko mamaya. Basta sasagot siya, mamaya. Sabi ko sa'yo, hindi ka pa tao, alam ko na yung style ni Kaeli. Ang ginagawa mo yung parot ka lang. Kung mapatunayan daw niya na tinawag daw siya ng Diyos ng Ama, hindi pwedeng maging Diyos. Tingnan yung salita niya. Hindi pwedeng maging Diyos. Lalabos, ginawa siyang Diyos. Di dati siyang di Diyos. Ang babasahin niya, 1:8 ng Hebreo. Patunayan mo, kaya nga may tindig ka eh. Patutunayan mo yun, yung trabaho mo eh. Hindi mo patutunayan sa cross-exam yun. Ang trabaho mo magtanong, wala kang patutunayan ngayon. Mamaya mo patunayan. Basahin mo yung Hebreo 1:8. Gigibahin ko mamaya. Ang trabaho mo, gibahin mo to! Hindi mo nagigiba! Moderator, ang karapatan ko ho ngayon, magtanong hindi mag-iba. Opo, magtanong ka. Pero wala ka rin patutunayan ngayon, magtatanong ka lang. Sige, magtatanong ako. sige. Napakalinaw ng mga Sa siya po tanong. sasagot, ikaw magtatanong. Tatanong, ulit ang tanong. Sige. Ayan, ulitin natin. Ngayon, binasa nyo rin kanina, yung notes ka dyan, tingnan mo. Yung? Ayan. Sinulat namin to dahil hindi ko na may tatanong to kung di mo sinabi ka, Rashid eh. Yan, wala dito eh, nandyan eh. Oh. Ngayon, yung sa 6:6 ng unang Timoteo, tama? Tanggap mo binasa niyo yun? Yes, O ngayon, sino ho ang nagsasalita doon sa 6:6 ng unang Timoteo? Alam nyo, ang sumulat ng Timoteo si Pablo. Ayun. Ngayon, pinaniniwalaan niyo po ba si Pablo? Hindi po yun ang subject ko. Objection, moderator. Ako po, ang trabaho ko, gamitin ang Biblia, hindi dahil sa naniniwala ako, ginagamit ko ang Biblia laban sa iyo.
Gusto ko nga ipukpok sa ulo mo to eh. Laban sa'yo. Sinasabi ko, salungat ka yung turo ng amo mo sa Biblia mismo. Yan ang tinitinigan ko. Hindi ito usapin kung naniniwala ako sa Biblia. Okay, so tatlo ba yung sagot niya? Okay. Gigibayin naman natin mamaya yun sa Okay, so next question ulit. Next question. Next question na po. Doon naman po sa 17:3 ng Juan. Opo. Ayun. Tama po ba yung salin na ginagamit ninyo? Opo. Wala naman kami pakialam sa salin ninyo eh. Sino ka naman para magsabi niyan eh? Sandali. Undercross po Sandali. kayo, Karashi. Sumasagot ako. Po kayo sa tanong. Sumasagot ako. Tingnan nyo. Sandali ha. Asan yung revised standard version ko? Halimbawa, revised standard version. Back up by 50 cooperating denomination. Mga Bible scholar nagsalin. Nag-verse. Sino ka? Para sabihin mali ito. Ito mga scholar, 50 cooperating denomination na nagsalin. Sila nagsasabi mali ang King James Version. Sino ka para gibain to? Hindi namin problema yan. Kanya lang, paano mo kung makikumbinsi, iho, na sasabihin mo, mali yung salin? Sino ka with all due respect? Hindi ka pa nga bumoboto eh. 17 anyos ka pa lang, pinatulang nga kita eh. Huwag ka naman magbagaling para tanungin kami, tama ba yung salin na yan? Iyan ang problema nyo sa Bible eh. Iba-iba yung version. Ayan. Okay. Ilan na? Next question. Next question po. Tatanong ko tayo. Sige. Hindi naman ako naniniwala doon sa Bible scholar. Binasa niya. Sige. Ang tinatanong ko yung salin, hindi naman yung Bible scholar eh. Hira ka naman, Karashi do. Sige, mamaya. Sunod na tanong. Last question na. Sige. Last question na. Last question. Ay, isa na lang. Sige. 1 minute. Ngayon, binasa niya rin kanina at sinabi ni Karashi. Ito kasi kasama to dun sa sinabi niya. Ito. Dalihan mo. Ako daw walang basbas, yung kapatid na Eli. Ngayon, tinatanggap niyo ba yun? Sinabi niyo yung kapatid na Ida siya. Sagot po. Ang sabi ko naman, linawin mo. Natataka ko, gusto ko magtanong. Karapatan ko naman siguro malaman. Kasi hindi ko naman alam. Aminin ko. Ayaw. Ikaw ba, binasbasan ng Kaeli, nalabanan ng Karasid, ang mga Muslim? Kasi siya nagpahayag sa YouTube. Ayaw ko lumaban sa Muslim. O ngayon, nandito ka ngayon, kasi Daniel, hindi lumalaban sa Muslim. Ikaw ngayon, na umalis sa MCGI, tumitindig sa amin ngayon. Nagtatanong ako, bakit? Salungad ka na ba kay Kaeli o may basbas ka ni Kaeli? Yun po ang tanong ko kanina. Nililinaw ko lang. Ngayon, linawin mo sa amin. Wala namang masama doon. Sige, okay. Yun po ang sagot niya. Okay po. Okay na ba? Wala na ba? Wala na ba follow-up question? Baka gusto niyo pang follow-up question? Sige, ikaw magtatanong. Ngayon. Siya sasagot. Sige. Ngayon, yung sinabi niyo, alam niyo po ba ang tema natin, Karachib? Si Brother Eli ba o si Cristo? Time na po. Time na pala. Hindi. Okay. Time na po. Sasagutin ko. Din Sige. Hindi kaya nga, curious lang naman ako. Pinagpauna ko kanina, iho eh. Gusto ko lang naman malaman. Bakit mo hinamon ng Karasid? Ano ba talaga intention mo? Kasi para bang, sa palagi ko, sinalungat mo si Kaeli. Kasi sabi niya, hindi ako makipagdebate sa mga Muslim. Wala pong dating daan na nakipagdebate sa Muslim. Ikaw ngayon, although wala ka na sa kanila, umaharap sa akin ngayon, pero dala-dala mo ang turo ni Kaeli. Masama ba ako magtanong, sinalungat mo ba si Kaeli o may basbas ka ni Kaeli? Linawin mo sa amin mga Muslim. Kasi ikaw lang ang humarap sa amin. Yun lang po tanong ko, Mr. Moderator. Walang mali siya doon. Okay, so tapos Okay ba? po sa Q&A. Okay, salamat sa medyo tayo. Okay ba? Okay, sige. So, sa pangalawang pagkakataon po, narinig po namin ang funny ng iglesia ng Diyos o magitan ni Mr. Garrett Alpasora. Okay, first please po. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid, lalo na yung mga taga-revealers. Ayan, pinuntahan pa ako dito eh. Ngayon si Karashid, nag-i-stand siya nang wala sa tema eh. Kasi ang tema namin, ayan, si Jesus ay tao, hindi Diyos. Ngayon, ang tinema niya, si Fratelli, wala ako sa tema natin ito, ba't mo ilalatag? Out of context tayo dyan, insensado. Ngayon, sabi niya, gibahin mo yan mga latag ko. Hindi gibahin natin. Basahin natin. Ngayon, yung nasa 6D, 6 ng Eremias, o ng unang Timoteo, pakilatag niya, mga kapatid. Pwede po bang pakilatag sa... Wala yung ano eh. Wala. Sige. Sa 6D, 6... Hindi mo ginawa yung assignment mo eh.
Objection, moderator. Wala tayo sa under cross-examination time. Stand ko ito eh. Ngayon, binasa niyo yung sa ng unang Timoteo. Gibahin mo yan! Sumigaw pa eh. Gibahin mo! Gigibahin natin. Basahin natin. Na siya lamang ang walang kamatayan, nanananahan sa liwanag na di malapitan at di nakita ng sino man tao. Malamang sasabihin ni Karasip, ba't si Kristo nakita? Ba't si Kristo namatay? Tunay na Diyos pala siya. Kasi nakitulad sa tao, pambira ka naman, no? Filipos 2:5-8, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagamat sa Diyos, ay hindi niya inaring sambagin na nararapat panagnan. Yun yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagkus inubad niya ito't na ganyong alipin at nakitulad sa mga tao. Kaya pala siya nakita. Kaya pala siya nalapitan. Bakit? Nakitulad sa tao eh. So ka ba naman nakakita? Tao ka na, makitulad ka pa sa tao. Kaya mo nang sinabing, hindi ka tao! Kasi nakitulad ka sa tao. Ganun si Kristo. Kaya siya nalapitan. Kaya siya namatay. Kaya siya nasa liwanag o wala siya sa liwanag na di malalapitan. Bakit? Nakitulad nga sa tao eh. Paano? G5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, inatandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun naman pala, may katawan naman palang inihanda eh. Ito si Kristo tao. Si Karasip Babasit, tao! O 40 naman, tao! Yan ang lalo na itong mga nasa revealers ganyan ang stand nila, no? Pero gigibahin natin yun. Ngayon, ba't pa sinabi ni Kristo sa ilang talata na siya'y tao? Kasi nga gumamit siya ng haing katawan. At yung haing katawan na yun, yung prepared body, yun yung ginamit na kasangkapan para makapagkatawang tao si Kristo. Dahil di naman siya pwedeng gumamit ng katawang pusa hindi siya maintindihan ng mga apostol. Hindi rin siya pwedeng gumamit ng katawang kalabaw. Kaya gumamit siya ng haing katawan. At yung haing katawan na yun yung ginamit na kasangkapan para makapagkatawang tao si Kristo. Hindi rin naman pwedeng katawan ng saging. Kasi, paano naman mga karalot? Katawan nga na saging. Out of logic. Ngayon, nabasa natin yung G5 ng Hebreo. Andun yun Isang haing na tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun yung katawang tao ni Kristo. Kaya siya nakita. Kaya siya nalapitan. Kaya tatanong mamaya ni Karasip, kung Diyos si Kristo, ba't nakita siya? Nakitulad mo sa tao, paghihira ka naman, no? Kanina parang interrupt siya dun sa mga natin Hindi na nasagot. Ngayon, ano bang ibig sabihin nung salitang liban? Ito, babasahin natin sa English o Tagalog-English Dictionary. Ayan. Tutulan mo to, Karasip, dictionary to. Yan ang nakalagay. Na isinulat ni Carl R. Galvez Rubino in 2002. Ang ibig sabihin pala nung liban, hindi pala kilala. Lalabas niyan yung Ama, hindi pala kilala si Kristo. Kasi binabasa niya yun Tingnan nga natin dito, ano bang talata yun? Salimutan ko na ito Andito. Yung nasa... Session na mga kapatid. Nagkagulo-gulo kasi. Ayan. Basta binasa niya yun, yung walang ibang Diyos liban sa akin. Yung liban na sinasabi doon, di naman si Kristo bakit? Si Kristo, hindi naman liban sa Ama, kilala niya nga 17:5 ng Mateo, ito sinasabi, pakinggan natin. Ito talaga si Karasip Ayan. Samantalang nagsasalita pa siya, narito isang maningning na alapap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapap na nagsasabi, itong sinisinta kong anak na siya kong inalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Liban ba? Hindi naman liban kasi ibig sabihin ng liban sa dictionaryo, hindi kilala. Kilala ng Ama si Kristo Nung walang pasimula, umiiral na si Kristo Itanong nyo sa akin yan, sasagutin ko yan. Pero, ano bang patunay na si Kristo yung Diyos ayon sa Biblia? Ngayon, ang dami niyang binasa niya rin yung 17:3 ng Juan. Mali ang salin. Mali ang salin. Dahil yung subject of the sentence dun sa 17:5 ng Juan, si Kristo. Dahil yung naparito naman, hindi naman yung Ama At hindi naman pwedeng pumarito yung Ama. 40:22 ng Isaya, siya'y nakaupo sa balantok ng lupa. Paano bababa yun? Ikaw, naintindihan mo ba, kapatid na JB? Bro. Napakalinaw naman ng mga talata Pambira naman. Ngayon,
balikan natin yon. Ano ba ulit yung binasa ko? Yung, nalimutan ko na eh. Ayun nga, yung binasa natin kanina, yung, nalimutan na wala sa ano. Ano ba ulit yun? O sige, tuloy tayo! Ano bang patunay na si Kristo Diyos? Ngayon, ang daming binasa. Yung nga pala yung nasa 17:3 ng 1, yung pala yung nalimutan ko eh. Ngayon, ito ang sinasabi, ang nagpapahayag kasi dito, si Juan. Basahin natin ang 17:3 ng 1. Nakalagay, nasa ba yun? At ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya si Kristo tao na, wala naman nakalagay dyan. No, si Kristo ay tao na. Nakalagay dyan eh, makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Tama yun. Saan? Sa langit. Bakit? Naparito kasi yung isa eh. Nagpakababa na katulad sa tao. O, basa! 5:20 ng unang 1 na sinasabi ni Karasid na mali daw. Sige. At nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa. Di naman pala mismo yung ama na Diyos, yung naparito. Yung naparito pala, yung anak ng Diyos. Kasi kung sasabihin mo yung ama pinakikilala dyan sa 5:20 ng unang 1, sana yung ama pula bumaba, wala kang mababasa no. Hinahamon kita, Karasid. Kahit sa showdown tayo matapos, wala kang mababasa sa Biblia na ang ama yung naparito. Ang naparito, yung anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa, hindi siya. Kasi yung binigyan ng pagkaunawa, makikilala nila na ito. Kaya nga ito, kasi naparito. Kasi kung ama, dapat doon. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino? Yung naparito. Mali ang salin. Tapos ikukumpara pa. Magaling ka mag sa mga scholars. Wala naman akong pakialam sa scholars eh. Ang may pakialam ako doon sa mga apostol dahil yung nagsulat, hindi scholars. Ano naman? 1:3 ng unang 1. Yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. O baka mali pa rin kay Karasid. Doon na siya scholar, doon sa mga apostol. Ngayon, tinanong ko sa kanya, ang dami ko tinanong sa kanya eh. Ang tanong ko sa kanya kanina, ginamit niya rin yung, ano ba yun? Yung isinulat ni Pablo. Ngayon, tinanong ko sa kanya, naniniwala ka ba kay Pablo? Hindi niya nasagot. Dahil pag sinabi niyang hindi siya naniniwala, bakit niya ginagamit yung hindi niya pinaniniwalaan? Kamangmangan yun. 24:9 ng Kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. String na lang, huwag na sa akin. Nag-i-stand lang naman tayo dito eh. Ngayon, i-stand natin, saan ba nanggaling si Kristo at saan ba nagmula si Kristo? Kasi ang paliwanag ni Karasid, nagmula lang si Kristo sa tiyan ni Maria, kaya tao na. Mali, wala sa Biblia. Si Kristo may pinagmulan. 1:18 ng 1. Siguro, pamamalian niya to, nasa live niya, napanood ko eh. 1:18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na Diyos. Nako, mabigat ito, Karasid, ano? Dahil, ito, matanda pa yata ito sa mga kasulatan natin ngayon eh. Yung Bodmer Papyrus. Ano? Ang nakalagay dito, the only begotten God. Nagpapatunay lang na si Kristo'y bugtong na Diyos. At likas na sa kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo'y pagka-Diyos niya, nasa sinapupunan pa lang siya ng Ama. Ngayon, anong nangyari doon sa nasa sinapupunan? Alangan naman isuka. Alangan naman operahan at cesarean. May papanganak yun. 2:7 ng awit, aking sasaysay ng tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y ipinanganak kita. Kaya pala si Kristo tinatawag na anak ng Diyos dahil mismong Diyos nanganak sa Kanya. Mula saan? Mula sa sinapupunan. Yun naman pala. Ngayon, ano ba yung Diyos na nanganak sa Kanya? 4:24 ng 1. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, si Kristo ay anak ng Espiritu. Ano rin siya? Alangan namang kalabaw. Alangan namang bibe. Alangan namang pato. 3:6 ng 1. Ang pinanganak ng laman ay laman. Ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Si Kristo, anak siya ng Espiritu eh. Therefore, likas sa kalagayan niya, pagiging Espiritu niya at yung Espiritu, Diyos. Kaya mula pa sa pasimula, likas na sa kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo yung pagka-Diyos niya. At yan ang hindi naiintindihan, karamihan ng mga taga-revealers yung nanonood sa akin. Sa inyo na lang yan, problema nyo na lang yan. Ngayon, kailan ipinanganak si Kristo at kailan umiral si Kristo nung ipinanganak siya ng Ama?
8:23 ng Kawikaan, ako'y nalagay mula noong araw ng walang pasimula. Bago nilikha ang lupa, hindi nga tao ito. Bakit? Wala pang pasimula, nailabas na tao, nailabas lang nung meron ng pasimula, nung meron ng langit at lupa. Si Kristo, siya'y nailabas ng wala pang pasimula. Bago ang langit at lupa. Hindi nga tao to. Kasi ang tao nailabas lang nung may pasimula si Kristo, siya'y nailabas ng wala pang pasimula. Ngayon, sasabihin ni Karasin, yung nasa Greek niyan, si. Wala na akong pakialam doon sa Greek niyo. Kung kayo babasa. Kasi parang yung definition yan doon sa 16-18 ng Mateo, yung Petra. Na-i-compare lang yun kasi wala pa namang kalagay yung nasa 8:23 ng Kawikaan o tsaka sa 8:23 ng Kawikaan. Wala pa namang kalagayan yun kaya wala tayong pakialam kung anong klaseng pronunciation yun doon. Pero nakakasiguro tayo si Kristo yun dahil wala namang ibang nailabas ng wala pang pasimula kundi si Kristo. Ngayon, si Kristo hindi naman liban sa Ama yun Kilala niya nga Sinabi niya nga, ito sinisinta kong anak sa araw na ito. Na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Hindi nga liban. Katunayan, pinaupo niya pa nga sa kanan niya Ngayon, nauna siya sa akin. Sabi daw, kung babasahin ko, 1:8 ng Hebreo, balikan niya Karasin. Hindi 1:8 ng Hebreo babasahin ko. Ang karapatan mo lang kasi sa cross-examination, kung nakakaintindi tayo ng cross-examination, kung ano yung itanong ko, yun ang isasagot ninyo. Wala naman akong sinabing babasahin ko yung 1:8 ng Hebreo Ngayon, tanungin niyo ako, hinahamon ulit kita ng showdown na meron bang sinabi si Kristo na siya Diyos? Meron. Meron. Pag hindi ko nabasa, talo na ako sa diskusyon na to. Pag hindi ko nabasa, tapos na. Pero kung nabasa ko at kung mababasa ko, kayo na bahala, musga mga kapatid. Pero balik tayo doon. Nung naipanganak si Kristo, o nung sa tempong ipinanganak siya nung wala pang pasimula, ano bang kalagayan niya? Nabasa natin, 3:6 ng 1, ang pinanganak ng laman-laman, ang pinanganak ng espiritu, espiritu nga. Ayun ang nakalagay doon, sintido kumun mo na lang ang tatanungin mo kung maiintindihan mo kaya pag anak ng kalabaw, kalabaw yun. Pag anak ng kambing, kambing. Pag anak ng Diyos, Diyos. Kaya nga sa 5:20 ng unang 1, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Alin? Yung naparito, hindi naman yung amen. Anong timer? Yung okay na ba yung time? Mahaba pa ba? Sige, yan. Ngayon, tuloy tayo. Anong patunay na si Kristo yung umiiral nang wala pang pasimula? 1:26 ng Genesis. At sinabi ng Diyos, sa Hebrew, ang nakalagay dyan, Elohim. O plural, o plurality. Parang salitang pamilya, no? O may nanay, may tatay, may ate, may kuya. Gusto mo, lagyan mo ng kabit, pero bawal yun. May nanay, may ate. Buksan mo nga yung ano dyan. Yung Elohim. Kaya basahin mo Elohim. Ito, basahin mo. Ayan. Kung anong ibig sabihin ng salitang Elohim sa Hebrew 4:30. Basa. God, in the ordinal sense, what is specific used, in the plural, those specific with the article. Of the supreme God, occasionally applied by the way defense of magistrate and Ayun. Plurality pala yun o plural. Kaya nga natin Hindi mo naman pwedeng sabihin natin kung ikaw lang. Ano mo sasabihin? Ako lang ang mag-isa tama. Bakit? Hindi pa naman pinakikilala si Kristo nun Pero nung pinakilala na, 17:5 ng Mateo, itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Di pinakilala na. Katunayan, sinabi pa nga kay David yun 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Hindi mo naman pwedeng paupuin kung mag-isa ka lang. Bakit? Hindi mo kasi pinakikilala yung Ama nun Pero nung wala pang pasimula, nailabas na si Kristo nun. Ewan ko lang, ba't hindi pinakilala ng Ama? Problema na nila yun, hindi ko ng problema yun. Basta ako, pinabasa ko lang. Bakit? 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Bumabasa lang ako. Ina-adapt ko lang kung ano binabasa ko. Kaya wala na akong pakialam kung bakit hindi ni-reveal ng Ama yun. Pero, ni-reveal naman niya Pinakilala niya nga Tinawag niya pa ng Diyos no? Kanina nga, inunahan na akong basahin ni Karasit Basahin natin ang 1:8 ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Sino nagsasalita? Yung Ama. Kanino pinatutungkulan at sino yung subject of the sentence? Yung talata na yun. Yung anak. Kaya nga ngunit tungkol sa anak ay sinasabi,
ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kaya gusto nila si Kristo, ang Ama na mismo nag-clarify, kailan? 8:23 ng Kawikaan, nung walang pasimula, bago nilikha ang langit at lupa. Ganun lang naman kasimple intindihin yan eh. Eh alam ko na, ba't hindi naiintindihan? 4:4 ng 2 Korinto, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo na siyang larawan ng Diyos. Kaya kahit masabi natin yan, halukugin natin yan, eh sinabi niya pa nga yan, sukot pa ako na ito, alam ko na ito eh. Eh wala ka namang unawa, yung maintindihan. Ikaw may naintindihan namin. Bakit? Dahil naipakikilala namin yung karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos. 3:10 ng Efeso, upang sa gayon, sa pamamagitan ng Iglesia, maipakilala sa mga pamunuan at kapangyarihan sa sangkalangitan ang sari-saring karunungan ng Diyos. Kaya napapakilala namin. Bakit? Dahil Diyos kasi gumagawa sa amin eh. 2:13 ng Pilipos, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya basa ka nga ng basa. Basa. Supot pa ako, binasa ko na to. Eh kung wala ka namang nawa, di mo maintindihan yan eh. Eh ganun na naman kadali yun eh. Eh nag-i-interrupt. Tanong ako ng tanong. When you are under cross-examination, sumagot ka sa tanong. Huwag kang sasagot ng hindi tinatanong. Dahil masisira ang tema natin sa debate. Masisira, wala nang kaayusan na yung utos nga sa atin, 14:40 ng 1 Korinto. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Ngayon, marami siyang binasang talata eh. Tingnan nga natin dito. Ano yung mga dyan? I-check nga natin yung outline natin dyan. Masakit pa ako eh. Ayan, nasa na yun. Binasa niya rin yung nasa unang hari. Eh, ilatag mo nga sa yung 8:60 ng unang hari. Ayan. Ito binasa ni Karashi dito eh. Sabi daw, gibain ko. Eh, di gibain natin. Ilagay natin dyan. Ano ba? Nasaan ba? Unang hari, 6:60. Sakit mo pa. 60. O, 60. Ano ba yan? I-ano mo dun sa pinaka, Saan cellphone? Cellphone. Nandyan, ayan, unang hari, 8:60. Sa'yo mo, naubos ang oras natin. Unang hari. Ayan. Unang hari, 8:60. Ayan. Basahin natin. Ayan, ito binasa ni Karashi dito eh. Ayan. Yung isa. Yung binasa niya rin yun eh. Ayan, sige. Patulan na natin ito. Gusto niya gibayin. Gibayin natin. Ayan. Upang maalaman ng lahat ng bayan sa lupa na ang Panginoon Diyos ay Diyos. Walang iba, tama. Wala naman talagang ibang Diyos eh. Sino mo sabi si tao si Kristo? Eh, ang Ama na nga mismo nagsabi eh, na ang iyong luklukan o Diyos magpakailanman. Diyan sa sinutukoy sa talata na yan, sa 8:60, ayan ha, basahin natin. Upang maalaman ng lahat ng bayan sa lupa, ang Panginoon ay siyang Diyos, walang iba. Tama, wala naman talagang ibang Diyos amat kay Kristo eh. Sino bang iba? Alam mo naman si Papa Francisco, damay pa natin ito, hindi naman Diyos yun. Pero tinatawag siya Ama. Pero iba siya dun sa Amang nasa langit. 63:6 ng Isayas. Sapagkat ikaw aming Ama, bagamat hindi kami kilala ni Israel. Ikaw aming Ama, aming manunubos na siyang pasimula ay siyang pangalan. Eh ngayon, huwag na natin idamay yan. Dito tayo sa tema, nawawala tayo sa tema eh. Ngayon, ang dami niyang binasa dito eh. Doon naman sa 1:17 ng Santiago, pakilatag mo nga dyan. Para mai-clarify natin, mag-iba natin yung mga pinig sa, yung stand di Karashi. 1:17 ng Santiago, sakit. Ayan. Basahin natin. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng ilaw na sa Kanya'y walang pagbabago. Kahit anino man, walang pag-iba. Tama, wala naman akong pupul doon dahil yung subject of the sentence doon sa 1:17, yung Ama. Eh, tanong si Kristo, may pagbabago ba? Nagkatawang tao nga eh. 1:14 ng 1. At nagkatawang tao ang verbo. Pero teka muna, alin ba yung verbo? 1:1 ng 1. Nang pasimula siya'y verbo. At ang verbo'y Diyos, at ang verbo'y suma sa Diyos, Karasid. Kasama na ng Diyos. Katunayan, nasa kanan na nga niya. 3:1 ng Kolosas. Basahin natin ang 3:1 ng Kolosas. Kung kayo may muling bunuhay na kalakot ni Kristo, yanapin ninyo mga bagay na nangasa itaas sa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa kanan na nga eh.
Nakaupo na nga sa kanan niya eh. Eh ano yung nasa kanan niyang berbo? At ano ba yung berbo? 19:13 ng Apokalipsis. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Eh pangalan pala yun. Hindi gaya ng mga taga-Revelos yung sinasabi sa akin, ayan na ikang berbo, panukala. Paano sinabi panukala? Eh sumasa Diyos na nga. Nasa kanan na nga ng Diyos eh. Sumasa Diyos na nga. Tinawag na rin ng Diyos na Diyos. O mamaya, tanungin mo ako sa Greek Karasit, sasagutin kita dyan. Wala namang problema dyan. Ayan. Okay lang, wait ko na. Sakit ang pao. Timer, ilang minutes ko po? 8 minutes. So, meron pa remaining 8 minutes bago sumi-consume. Okay na? So, Karashid, proceed na po tayo sa question. Okay. Okay. Ano ba, Greg? Mamaya na break. Mamaya siya na. Okay, sige. Sa pagkakataon ito, cross-examine, Ustad. Sandali lang. Dapat pakibukas mo nga yung Timoteo. Sa bandang ulian. So, sa pagkakataon ito, mga kapatid, ito na po, cross-examination po. Cross-examine na si Jared sa mga itinigdig Sa bandang ulian. Mr. Rashid Bundasan, take it away. Dali lang po Palabas ko lang. Yung Timoteo. Patay nga ng aircon, bro. Yan. Okay, so ang cross-examine po is 10 minutes po. Lalapit po ako. Okay po. Kat po lang. I would like to acknowledge yung ating pong Marshal, Salam Police, headed by President po natin, si Harold Marjuk. Maraming salamat po sa Salam Police. Yan po para sa kaayusan. Para po sa kaayusan ng ating pong security and peace. Maraming salamat po sa inyo. Ito, okay, time na. Ang binasa ko po ay ito muna, tungkol sa Timoteo. Ang sabi ko dito, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos dito, Jared? Mike. Sorry. Sino po yung tanging Diyos dyan? Question number 1. Opo. Sino yung tanging Diyos dyan? Opo. Sinong tanging Diyos? Eh wala naman tanging nakalagay doon sa binasa ko. Ang basahin mo, Karasit, yung binasa ko. Hindi po. Yung binasa ko. Because I am under cross-examination. Sandali po. Ako unang nagbasa Actually, itong salin na to, galing sa inyo to Paborito niyong Biblia to Okay? Sino po yung tanging Diyos dyan? Kasi ito yung presentation ko, ito yung gibain mo. Nakalabas, gusto mo lang ipalabas yung version mo. Ito yung binasa ko Tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos dito? Objection ulit, moderator. Object ako, Under cross-examination ako, Karasit Ang itanong mo, yung binasa ko, hindi yung binasa mo. Dahil yung binasa mo, nag-iba ko na. Mr. Moderator, sinasabi ho niya, yung binasa ko, giniba niya. Ito binasa ko, pwede bang gibain mo to? Sino po yung tanging Diyos dito? Valid question. Kasi ito yung binasa ko Sabi mo, gigibain mo yung binasa ko. Ito binasa ko. Tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos? Sige, moderator, sasagot ako. Yung tanging Diyos na sinasabi dyan, sa talata na yan, gusto mo malaman, Karasit? Sige, sasagot ako. Tatanong nga Ayan, sasagot ako. Ang tinutukoy dyan na tanging Diyos ay ang Ama. Bakit? Salamat. Salamat po. Tawag si Kristo sa tiyempo na yun So, siya lang po ang tanging Diyos, yung Ama. Okay, next question po. Next question. So, sabi mo, ang tanging Diyos dito, yung Ama. Yes or no? Yes or no? Ano ba yan? Categorical. Hindi. Di sabi mo, ikaw may sabi nun Nililinaw ko lang. Yung tanging Diyos, walang hanggang, walang kamatayan, di nakita, tanging Diyos, nababalot sa liwanag, tanging Diyos, yung Ama. Tama. Tama sa tiyempo na yan. Tama. Pero may mababasa ko si Kristo. Dali! Dito lang. Dito lang tayo. Dito lang tayo. Kasi itong dalawa magkaugnay Ulitin ko. Yung tanging Diyos, walang kamatayan, inamin mo yung tanging Diyos, Ama. Tama. Tama yan. Okay. Binasa ko tama yan. Sa talatang ito, kasama ba si Jesus o hindi? Sasagot ako categorical ba yung tanong niya? Kasama sasagot ako. Kasama ba si Jesus doon sa sinasabi ng tanging Diyos? Ay, pasagot ko. Pwede kasama. Pwede. Pwede kasama.
Kanina sabi mo, ang tinutukoy ang tanging Diyos, Ama. Tama yung Karashid, pero Okay. pwede kasama. Hindi. May mababasa ko. Sandali. Dito lang tayo stick sa talatang ito. Sabi mo, tanging Diyos, ang tinutukoy na tanging Diyos, Tama yan, Ama. tama. Ngayon, kumakambyo ka, pwede rin ang anak. Pwede. Ano ba yung tangi? May iba pa ba o wala na? Wala na. Bakit? Salamat. Ayan ang sagot ko, moderator. Ngayon, sabi mo, Hindi pa ako tapos sumagot, pumapalakpak agad. hindi, humagot ka mo. Sige, ano tayo naruto? So, sabi mo, Ang sagot ko, pwedeng si Kristo, pwedeng Ama. Bakit? Hindi rin naman nakita si Kristo Kailan? Sandali. Kung meron siyang pre-existence. Sandali. Pupunta ako dyan, okay. Sige po. May nakalagay ba dyan, pwede si Kristo, pwede Ama? Kung hanap nyo letra por letra, Salamat. hindi mababasa. Salamat. Ito, meron ba mababasa nyo sa Quran yung cellphone? Wala namang letra por letra. Hindi naman Quran eh. Ito pinahita. Ano ko? Ba't sumisingit yung Quran? Ito. Gusto mo tuloy ito. Sinasagot ko kayo. Timoteo, hindi Quran. Anong tanong mo? Sige, mag-focus ka. Opo. Ito bang tangi? Isa o dalawa? Pag sinabing tangi, pwedeng isa, pwedeng dalawa. May mababasa ko yan. Sandali. Ipabasa mo sa akin para Sabi mo, babasahin ko. di ba sinabi mo kanina, Ama tinutukoy dito? Pwede. Wala ka sinabi kanina pwede. Sabi mo, tinutukoy Ama, nakawala ka. Okay. Mister. Anong niya yung sinabi Sunod na tanong. Sige, sunod tanong. Itong 6:16, sabi mo si Jesus to, tama? Pwede. Hindi, kanina sabi mo si Jesus to eh. Pwede. Ano ba talaga? Si Jesus hindi? Pwede. Yan ang sagot ko. Pwede. Siya paniniwala mo ba? Si Jesus, nakita o hindi? Nakita yung katawang laman niya, Nakita. pinanganak ni Sandali, Pero yung sandali. nasa loob noon, hindi pwede pang 2.9 ng Kolosas. Sandali. Nandito tayo sa talatang ito eh. Sumasagot ako. Ngayon, nakalagay dito, hindi nakita ng sino mang tao. Tama. Sino po itong hindi nakita ng sino mang tao? Pwedeng si Kristo, pwede yung Ama. Si Yan ang Jesus? sagot ko sa'yo. Si Jesus, hindi nakita? Yung nakita kay Kristo, yung katawang tao, unong 14 ng 1. Sandali, sino po ba yung katawang tao? Sumasagot ako, moderator. Sumasagot ako. Tuloy mo. Ayan, tapos na ako. Sa tanong mo. Sabi mo, sumasagot ka, kaya huminto ako eh. Tapos na nga eh. Ito nga, tatanong ako. Sino po yung taong nakita ng mga tao? Yung Sino po? tao, Sino po yun? yung tao, Si Jesus o iba? si Kristo, yung katawang tao ni Kristo. G5 lang. Sandali. Bakit? Sandali. Meron kasi siyang dual eh. Sandali. Merong spirito, merong laman. Sandali. Ang sabi ho dito, na siya lamang ang walang kamatayan. Tama. Si Jesus ho ba namatay o hindi? Yung namatay kay Kristo, yung katawang laman. May mababasa ka rin, baka gusto mo Mr. Moderator, ang stick ako sa Timoteo. Yung Sumasagot ako. Sandali. Huwag mo nang sabihin sa akin sumasagot ka. Talaga naman sasagot ka dahil tinatanong ka. Para kasi ng plaka eh. Sabi dito, Mr. Moderator, sabi dito, hindi nakita ng sino mang tao. Sabi niya hindi nakita yung nasa loob ng katawan ni Kristo. Tama. May kasunod. Makikita man. Sino Tama. po ang hindi makikita? Tama yan, Karashid. Tama yan. Ang hindi nakita, yung nasa loob ng katawang tao ni Kristo. Kaya nga di nakita yung Sandali. katawang tao para makita eh. Nakalagay ba rito, ang hindi nakita, yung nasa loob ni Kristo? Pwede. Babasahin ko. Hindi, dito tayo. Hindi ako tumatakbo, sumasagot. Meron ba nakalagay dito, ang hindi nakita, yung nasa loob ng katawan ni Kristo? Meron Pwede. ba? Pwede. Tinatanong kita, meron ba nakalagay dito, ang hindi nakita, yung nasa loob ng katawan ni Kristo? Pwede nga. Kasi kaluluwa ko, hindi nyo rin nakita niyo ba kaluluwa ko? Kita mo? Sino po ang hindi nakita at hindi makita? Pwedeng si Kristo, pwede yung Ama. May babasahin. Ano ba talaga sagot? Magkaroon ka na isang definition. Hindi ko naman alam Si Jesus ba, sa paniniwala mo, makikitang muli o hindi? Kung ayon sa Biblia, kung ayon sa Biblia, nakita na nga siya. Hindi, makikita ba siyang muli o hindi? Next question. Hindi. Yung nga next question ko eh.
Si Jesus po ba, sa paniniwala mo, makikitang muli o hindi? Sa paniniwala ko, ayon sa Biblia. Na ano po? Eh, ano? Yung paniniwala nyo. Tanong nyo. Ayon sa Biblia o sa paniniwala Si, ko? kung ano kaya paniniwala mo, yung paniniwala mo, si Jesus po ba makikita o hindi? Ay, sagutin mo, makikita o hindi? Makikita? Definitong sagot O hindi? Gusto niya Yung makikita kasing sasabihin sa Apokalipsis, hindi literal yun. Hindi. Alam mo, babasa kang sitas ka. Sandali. Hindi literal yun. Ano sabi mo dito? Ang makikita doon, yung kalwalatian. Sandali. Kaya may kalulatian niya, kaya hindi. May makikita. Sabi dito, hindi makikita. Tama. Si Jesus po ba makikitang muli o hindi na? Ang makikita kay Kristo, yung kalwalatian. Yan ang Ano sagot ko pambira? Kaluwalati, ano? Tanong ko lang sa'yo, si Jesus po Sumasagot ba ako, moderator. makikita o hindi? Ano ulit ang tanong? Si Jesus po ba makikita o hindi? Ito sagot ko. Ang makikita nga kay Kristo, di naman yung person niya po. Sandali. Kasi nga, espiritu nga yun eh, 4:24 Oo nga. So, makikita o hindi? Makikita? Ang makikita ay kalwalatian. So, makikita siya. Makikita yung Makita. kalwalatian. Sa mga tuwid, hindi si Jesus to. Kasi dito, wala yung akong Diyos, sinabi niya, dali. moderator. Mr. Moderator, huwag niyo muna interrupt yung tanong ko. Yung Diyos daw, hindi nakita o makikita man. Sa makatwid, hindi pala to si Jesus. Sabi mo kasi makikita si Jesus eh. Palingarin, dapat, doon mismo sa talata, mismo na binabasa. Sumasagot ako, moderator. Ngayon ang tanong ko, sa makatwid, yung talatang ito, hindi tumutukoy kay Jesus sapagkat ang sabi, yung tanging Diyos ay hindi nakita Ano o moderator? dali lang. Gumalang ka naman. Sabi nito, yung tanging Diyos, hindi nakita ng sino mang tao, o makikita man. Sabi niya, makikita daw yung kalulatian ni Kristo. Therefore, hindi pala si Jesus to, Jared. Kasi hindi lang makikita eh. Pwede yan. Salamat! Hindi pala makikita ang Diyos. Salamat. Wala akong sinabi. Oh, tama. Pwede. Okay. Next question. Hindi. Tayo na raw. Atay mo ba? Salamat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri pa sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ninyo lang. Kayo na pong bahala humusga. Sabi ko sa inyo ang style nito, walang pagkakaiba kay ginagaya niya si Kaeli. Magpapalusot. Ano po? Ngayon, tumakbo po siya doon sa salitang, sabi kasi kanina, binasa natin, pakibalik mo yung unahan, liban sa akin ay walang Diyos. Ilang minutes ako? 15 minutes? Tapos? Liban sa akin ay walang Diyos. Hindi, sa Isaiah, sunod, sa baba. Meron na naman. Isaiah, sige. Yan. Ito yung unang binasa ko eh. May cross. Tinutulan niya ba to? Ang lino mo. Sinong kasama ko? Walang kasama ang Diyos sa paglalang eh. Binasa niya yung Genesis 1:26. Wala naman nakalagay sa Genesis kasama si Jesus doon. Wala akong Jesus sa 1:26 ng Genesis. Sapagkat may mga Bible scholar akong dala, yun po ay plural of respect, yung Elohim. Hindi po si Jesus yun, hindi kasama si Jesus doon, walang Jesus nakalagay doon. Ayun, tutulan mo, walang kasama ang Diyos. Sunod. Who compares with God? Hindi mo natulan yan. Is anything like Him? Wala siyang katulad. Ihahambing, wala. Kanino nga niya tutulad upang kami magkatulad? Is anyone my equal? Who compares with me? Wala po siya katulad eh. Wala siyang kapareha. Sunod. Sana yung kanina? Upang malaman ng lahat ng tao sa lupa, ang Panginoong Diyos, wala nang iba pa. Paano niya pinaliwanag to? Hinabot lang tayo ng time. Sabi niya kasi si Jesus din daw to eh. Hindi ko nagkakamali eh. Wala nang iba pa oh. Pilit mong binabaluktot yung talata oh. Wala nang iba. Lalabas, dalawa daw ang Diyos dito. Yung ama at anak. Dalawa ba Diyos dyan?
Kahit kinder magbasa niya, naintindihan yan eh. Ayan o, upang malaman ng lahat ng tao sa lupa na ang Panginoon ay Diyos. Wala nang iba pa. Sino po magsasabi dalawang Diyos yan? Naku naman, ganyan ba natutunan mo, Jared? Titindig ka ngayon? Babaluktutin mo yung talata, makalusot ka lang? Sunod. O, ito tinutulan niya. Sabi niya kasi, ano raw yung salitang liban? Mayroon pa intindihin to? Ha? Gagamit siya ng gymnastic semantics eh. Pagpihira naman sa kapatid. Pero ako ang una at ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Basahin natin yung English. Pakibasa nga. Yung English sa Isaiah. Yeah, di ba? No. Oh, basahin mo. 45. 44:6. Dali. So that from east to the west, all may know there is no besides me. Oh, there is no besides me. Tapos pinipilit niya, may kasama doon. Naglalaro siya, ano ba yung salitang liban? Ano ba naman yan? Other than me, besides me, there is no God. Simple English grammar o Tagalog grammar, pilit mong binabaluktot, makalusot ka na. Eto, walang nakikilalang iba. Nakita mo? Piling niya, nag-iba daw niya. Walang nakikilalang iba. Yung Diyos, walang nakikilalang iba. Punta tayo sa Timoteo. Ang linaw ng binasa ko. Tanging Diyos, siya lamang ang walang kamatayan. Pakibalik sa Timoteo. Siya lamang ang walang kamatayan. Ang nababalot ng liwanag na hindi malapitan. Dali. Siya lamang sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos. Tutol siya, mali daw ang salin. Sino ka naman para magsabi mali ang salin? Hindi kita pinag-personal. Sino ka para tumindig dito, sabihin sa mga tao, mali ang salin? Who are you? With all due respect. Who am I? Wala naman tayong pinag-usapan kung ano ang tamang salin. Kung anong version dapat na gamitin. Sino ka para sabihin mali ang salin? Ganun mo na sinabi. Pinaliwanag mo, bakit mali? Oh. Nakita mo? Yung tanging Diyos niya, eto na. Kumakambyo. Yung ambala muna, ama sagot niya. Pangalawa, nung nangipit na siya, pwede si Jesus. Pwede. O, kita mo, palusot niya, kayo ng bahala. Matatalino naman kayo eh. Hindi ako nanghusga rito, kayo mangunawa. Tapos dito, nagpalusot na naman. Yung nakita kay Kristo, yung katawang tao, hindi yung nasa loob. Ano ba pagkakaiba natin? May kaluluwa tayo. Nakita niyo ba kaluluwa ko? Pero pag sinabi mo, nakita mo si Rashid, ako yun, ito yun, siyan yun. Si Jesus nakakita eh. Yung Diyos, nababalot ng liwanag, hindi malapitan. Walang kamatayan. Eto ngayon, hindi tayo umabot eh. Jared, ano ba talaga si Jesus nung nasa lupa? Tao o Diyos? Kasi lumalabas sa bibig niya, hindi talaga Diyos. O lumalabas sa bibig niya, hindi talaga tao. Nagkukunwaring tao. Yung tao, yung nakikita daw natin. Pero yung nasa loob, yun ang Diyos. Magulong paniniwala yan. Pilit ng babalutin mga talata. Hindi nakita. Eto, dito siya naipit. Makikita man. Pwede raw yung Ama, pwede raw si Jesus. Wala pong ganun. Yung Diyos po, hindi raw makita sa kanila. Tinatanong ako, naniniwala ka ba kay Pablo? Hindi naman yun ang usapin dito. Alam mo namang Muslim ako eh. Dapat nung una pa alam mo na yan eh. Sabi ko, gagamit ako ng Biblia laban sa'yo.
Not necessary naniniwala ako. Oh, sabi ni Pablo, ang Diyos, yung Ama lang. Sabi mo, maraming Diyos. O di salungat kayo ni Pablo. Naniniwala ba ako kay Pablo? Nakita niya si Kristo? Hindi. Naniniwala ba ako na binigay sa kanya ebanghelyo? Hindi. Hindi po yun ang usapin. Ang usapin dito, ang Biblia laban sa'yo, yun ang tinitindigan ko. Tutulan mo yan. Binabaluktot mo't nakikita ka ng tao. Hindi po si Kaeli ang aking topic. Ang topic ko ito, ang dami oh. Siningit ko lang si Kaeli, nagtatanong lang ako, enlighten us, ikaw ba may basbas ni Kaeli, harapin ang Karasid? Kasi ayaw niya eh. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Sinasalungat mo ba si Kaeli? Kaya ko lang naman siningit eh. Bakit? Dala-dala mo kasi yung paniniwala niya. Ayoko hong magkaroon ng technicality kasi baka magreklamo sa atin ng MCGI na aking naranasan na rin. Kaya nililinaw kong aking stand. Karapatan kong malaman. At walang masama sa aking tanong. Hindi si Kaeli ang aking topic. Ito, sabi ko, gibain mo. Ngayon, si Kristo nagpahayag eh. Pinipilit na naman niyang baluktutin ng talata. Sabi niya, pakiano nga sa 17.3 ng John. 17.3, pakibasa. Ikaw na nga magbasa. Ayan, oh, ayan. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Pakibasa. Eternal life. Eternal life is to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, the one you sent. Ayaw na naman niya yung salin. Pangalawa. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. At makilala rin nila ako na isinugo mo. Mahirap bang intindihin yan? Binabaluktot mo yung talata eh. Mahirap bang intindihin yan? Ikaw lang ang tunay na Diyos. O, ikaw lang o. Alam ba isa, ikaw lang o. Ikaw lang. Mahirap pa intindihin yan? Ito ngayon. Dito ka mali. Binasa niya yung Pilipos 2.5. Bagamat siya'y Diyos. Ay, wala sa Greek yun. Ang nasa Greek, morpeteos. Nasa anyo ng Diyos. Huli ka ngayon. Wala sa Greek yun. Titindigan kita. Ang nasa Greek, morpe. May morpe. Hindi nakalagay, siya yung Theos. Bali. Gumagamit ka ng tricks ngayon, samantalang dito nakalagay, sa paboritong salin ninyo. Bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos. Hindi siya ang Diyos. Patayo lang ba yung nasa anyo? Kalarawan nga ng Diyos ang lalaki. Kalwalatian, kalarawan ng Diyos. Ayon sa unang Korinto 11:7. Pangalawa, binasa niya yung nasa saan na yun? Saan na yung Bible? Binasa niya yung nasa Proverbs. Kapatid, ikaw nga pakibasa mo nga. Yung nasa Proverbs, binasa po niya, o sa Kawikaan, si Jesus daw po yun. Oh. Sabi po sa Proverbs, okay? Oh, pakibasa mo nga, 8. 8, ito to. Pakibasa mo. 32. Pakinggan nyo. The Lord created me, the first of His work. Jared, RSB, NRSB, REB, ang sabi yung wisdom, sa Greek o sa Hebrew, hindi po Greek, Hebrew, hokma, feminine po yun. Walang kasarian. Babae po yun. Babae, singa ang ginamit Kanya hindi tumutukoy yan sa kasarian ng tao. At hindi tumutukoy sa personality ng tao. Kasi sa Arabic, yung hokma, sa Hebrew, hikma, may Arabic teacher tayo dito. Sino mga Arabic teacher dito? Ustad, tas, ito, dalawa. Meron pa, Ubay. Ustad Ubay. Ano yung hukma? Ano yung hikma? Feminine gender. Pero walang katawan yun. Babae talaga. Hindi naman si Jesus yan eh. Mapupunta ka sa dilemma. Created siya. Ngayon, tutol ka rito sa salin. Hindi namin problema eh.
Sino ka para sabihin mong mali ang standard, revised standard version of the Bible? Back up by 50 cooperating denomination. Wala ka kamong pakialam sa scholar. Sino ka naman? Parang paniwalaan namin. Scholar na sabi ito, 50 cooperating denomination, nagsama-sama po ang iba't ibang Christian denomination. Ang sabi nila, yung Proverbs, kawikaan, yung karunungan, nilikha ng Diyos. Hindi ka naniniwala si Jesus ay nilikha, ginamit mo yun. Kaya nga maraming evangelicals hindi naniniwala si Kristo ang tinutukoy dyan. Yan ang hindi mo natutunan. Ginamit mong Pilipos, wala pong nakalagay sa Greek na siya po ang Theos. Ang nakalagay doon, Morte Theos. Ginamit niya yung John chapter 1 verse 18. Jared, tell me honestly, may problema scholar dyan. Ano talaga nakalagay sa Greek? Monogenes Theos o monogenes Hios? Begotten God o begotten Son? Sapagkat halos lahat, marami, majority mga saling, begotten Son. At ikaw, at ako, may prueba. Kita mo, dala ko, wala siyang pakialam sa scholar eh. Yun ang hirap eh. Kasi naka-stick lang sa kay Kaeli. Dala ko po, si Daniel Wallace. Dala ko rin po ang Vincent Ward Study Bible. At meron pa akong dala, si Bus Metzger. Ano po? Meron pa akong dala. Nasaan na? Okay? Orthodox corruption of the scripture. Ano nakalagay? Ang mas tama, monogenes Hios. Hindi yung binasa niya. Bagong render yun sa Greek. Kaya lang, hindi naman talaga Bible na pinag-uusapan natin dito eh. Kanya, huwag kang titindig. Na para bagang alam na alam mo. Tututo sa salin. Anong salin ang gusto mo? Wala kaming pakialam sa version ng Bible. Yan ang problema ng Kristiyano. Hindi namin problema. Wala tayong pinag-usapan kung anong salin. Magkagayon pa man, sa Revised Standard Version, yung wisdom nilikha ng Diyos. Pag tutol ka doon, huwag kang tutulan mo. Tutulan mo yung mga sumulat ng version. At sino ka naman, with all due respect, sabihin mo, mali ang salin. Ano ka mo? Ganun mo na pinapaliwanag sa mga harapan ng professional. May doktor tayo dito, Jared. Hindi ito mga estudyante ng high school. May mga scholar tayo dito, Jared. Konting ano naman, courtesy, kaya yan naman, Jared, para sabihin mong mali ang salin. Dapat scholarly approach. Monogenes Theos, monogenes Hios, yan ang sa Greek. John chapter 1 verse 18. At pinag-uusapan niya ng malalim. Nino? Katulad ng New Testament Bible scholar, si Raymond Brown. Pinaliwanag na dito yun. Yan ang problema ng biblical scholar. Okay? Kanya, ako naniniwala with all due respect. Sa aking tinindig, hindi niya nagiba, nagpapalusot si Jared. Maraming salamat po.